Brothers and sisters in the Lord, magandang tanghali po sa ating lahat. We thank the Lord continually as David says in Psalm chapter 34. He said in his word, in Psalm chapter 34, na I will bless the Lord at all times. His grace shall be always in my mouth. My soul will glorify the Lord. Let the poor hear and be glad. Magnify the Lord with me, and let us exalt His name together. So there are three praises in Psalm chapter 34, verse 1 to 3. I will bless the Lord at all time. Second, my soul glorifies the Lord. And magnify the Lord with me. No? I will bless the Lord at all time. And then, my soul glorifies the Lord. Magnify the Lord with me. No? So napakaganda sa tanghaling ito. In the name of the Father, Son, the Holy Spirit. Amen. Lord, thank you so much for this wonderful noon. You gathered us together. You have promised that 2 or 3 gathered in your name, you will be in the midst of them. Lord, as we listen to your word, bless all my viewers, all my subscribers, all my followers in Facebook, subscribers in YouTube, and all who view this program, loving Father. Let your blessings overflow to them by the power of the Holy Spirit. We ask this through Christ our Lord. Amen. In the name of the Father, Son, the Holy Spirit. Amen. A reading of the Gospel according to Luke. Glory to you, O Lord. Then Jesus entered the temple area and proceeded to drive out those who were selling things, saying to them, It is written, My house shall be the house of prayer, but you have made it a den of thieves. And every day he was teaching in the temple area. The chief priests, the scribes, and the leaders of the people, meanwhile, were seeking to put him to death. But they could not find no way to accomplish their purpose because all the people were hanging on his work. The Gospel of the Lord. Praise be to you, O Lord Jesus Christ. Brothers and sisters in the Lord, nakita natin na kahit na si Jesus hindi exempted sa mga taong mga pakialamira, sa ating ebanghelyo, in spite sa kanyang nagawa na kabutihan sa mga tao. Sa Sir Jumilin, magandang tanghali, Sir Norma, in spite of the good things that Jesus Christ had done, the leaders, the scribes, the chief priests, and leaders of the temple trying to destroy him. So, diyan natin makita na kung ang ating isip is to please everybody, mayroon sinasabi isang leader na if you try to please everybody, that will be the beginning of your downfall. Diyan ka babagsak. Kung ang nasa isip mo, gusto mong pasayahin ang mga tao, you have to please them. But St. John Bosco says, please God and the saint. So mas maganda pang ang matuwa sa atin ang Diyos kasi si God ang matuwa, brothers and sisters, to confirm what we have done, no? So kung dito doon tayo sa tao, i-please natin, that will be the beginning of our downfall. And that is a political heart, my dear brothers. Yung you want to please your people, constituent. Tatakbo ka pagka barangay captain, pagka mayor, gusto ka na you want to please people. And then after that, wala pa ring mangyayari, no? Walang katapusan ang mga pangangailangan sa ating constituent. Kaya when we do this, we have to make it sure na natuwa si God. Si Lord ang natuwa, hindi lang ang tao. Kasi kung natuwa si Lord, of course, matuwa naman ang tao. So dito ngayon, ang emphasis is how we take care the temple of God. Paano natin inaalagaan, Brother Cirilo, ang ating parokya, ang ating mga kapilya kung saan mayroon tayong chapel. Paano natin inaalagaan, paano natin linilinisan,
tulad sa ginagawa sa mga taga-ibang sikta, sobrang ganda sa kanilang mga kapilya, di ba? No? Ah, so 'yon ang dapat nating tingnan na sa atin okay lang ang parokya kung mayroong pari naka-assign, pero ang kawawa ang ating mga chapel, no? Parang dumadaan tayo kahit saan, makita natin ating mga chapel lumang-luma na, hindi nga na bago ang pagpintura, para bang gamitin na natin ang kapilya tuwing pista once a year. So nakakaawa. So God is trying to give a strong emphasis here how we take care the temple of God sa mga parokya. Walang problema parokya kasi mayroong pari naka-assign. Yung mga chapel natin, paano natin inaayos ang ating mga kapilya, no? Ang iba diyan tinalian na ng kambing, di ba? Nasira yung mga kural, mga pader, hindi man pinaayos. Ang dami namang Katoliko diyan sa kapaligiran, hindi naman pinaayos. Mayroong pang iba diyan, mga parokya, kung mag-donate, hindi inaayos ang deed of donation. Namatay ang mga magulang, naiwan sa mga bata, nag-convert ng ibang sikta. No, ang nangyari mga brothers and sisters, binawi yung dinodonate, sinira ang kapilya. Ang daming chapel natin nasisira. Kasi tayo at saka yung mga may-ari sa lupa, hindi naman sila totally dinodonate. Gamitin lang ninyo yan, Brad. Walang problema. Ang buhay natin, hindi naman bakal na forever. When we die, wala tayong mga proper documents, binawi sa pamilya. And it happens, no? Mayroong nangyari dyan sa Mindanao, particularly in Bara, no? Dinunit sa mga magulang ang luti. So pinagawa nila ng magandang chapel. Namatay ang mga magulang. Pagkamatay sa mga magulang, ang chapel sa Katoliko ginawa ng chapel sa born again. Very bad. Kasi ang deed of donation, basta verbal lang, walang dokumento na pinipirmahan. So kaya 'yon ang ating may mga sisters tayo na mag-offer, Brad. Mag-ano kayo diyan ng na meeting please sa inyong ministry. No? Ano man 'yon, Brad, sister, maggawa lang tayo ng kasulatan na gamit kayo, pero pag hindi lang namin i-donate. So hindi naman tayong mga taga-simbahan, tayong taga-ministry, hindi tayo papasok sa isang sitwasyon na alanganin. Kasi ngayon kahit pa magpagawa tayo ng septic tank, sobrang mahal na, di ba? So dapat we have to be careful in dealing with some deed of donation na verbal lang, Sister Duhat ka dati, pagkatapos pinasira kasi ang mga anak na convert sa ibang sikta. And it's happening in our times. Ang iba pinasira kasi bininta. Nabinta ang property, hindi dinunit, nasira ang chapel. So sa ating gospel ngayon is trying to remind us how we give value sa mga simbahan na nandiyan sa ating kapaligiran. Brother Dave Diaz, magandang tanghali. Bro Dave, pasensya talaga kasi ngayon medyo ang daming iniisip. I'm praying for you. God will make a way. Maybe someday God will shower us the blessing. We can share lang, no? When there is a blessing. So we are praying for you, Brother Dave, that you will persevere sa sa ministry mo, sa buhay mo. So 'yon ang ating ngayon punta tayo sa Genesis. The book of Genesis is so wonderful. It gives us the information about the creation, how God created all nation from Genesis chapter 1 to chapter 11, and there was what we call the creation, chapter 1, chapter 2, the fall of man, chapter 3, and then the corruption of man after the fall, chapter 4 to chapter 5, the destruction, chapter 6 to chapter 7, the flood, and then followed the covenant of God with Noah in chapter 9, chapter 10, the descendant of Noah and his 3 sons, brothers and sisters, and then the building of Turi ng Babil, no? And this was the dispersion. The people who refused to recognize God is being dispersed, no? Is being dispersed
brothers and sisters in the Lord. So, yung na-disperse sila by different languages, God elected Abraham to be the one to continue his plan of redemption through his descendant. So it was chosen, no, the people of Israel is being selected by God to continue his plan of redemption. Then makita natin kagabi, pinag-usapan natin ang pag-offer ni Abraham sa kaniyang anak, no, when it was, no, asked by God na ialay ang kaniyang anak sa Genesis chapter 22. No, makita natin doon ang beauty na si Abraham, dahil sa kaniyang pagmamahal ng Diyos, handa siyang magsakripisyo kung anuman ang gusto sa Diyos sa kaniya. And kahit ang kaniyang nag-iisang anak na mahal niya ay talagang handa niyang i-offer, ialay sa Panginoon. So doon ang ating Panginoong Diyos sa Matthew chapter 22, na renew niya ang pangako na dahil sa ginawa mo, I will promise you that you will multiply, and this land na kung saan kayo nakatira, ibibigay ko sa inyo. In Genesis chapter 23, brothers and sisters, when Sarah died, no, ang pagkamatay ni Sarah, doon natin makita ano ang tinatawag nating reward sa isang babae na magsakripisyo sa kanyang asawa, na kahit na nagkasala si Abraham, hindi niya gini-give up. At makita natin sa panahon sa kanyang kamatayan, Abraham, no, the one who always accompanied, who always committed in his up and downs, that Sarah never give up, binigyan niya ng isang parangal na paglibing. Makita natin, brothers and sisters, na in every sacrifice, Brother Cirilo, there is a reward. Kaya ang sakripisyo ni Sarah, nagbunga ito sa panahon sa kanyang katandaan, sa panahon sa kanyang kamatayan. Ang tao na kanyang pinapatawad, siya ang tao na tumayo hanggat sa kanyang kamatayan. In Genesis chapter 24, ito ay nagbabahagi sa paghanap ni Abraham para mapangasawa ni Isaac, no, the marriage of Isaac. Then makita natin dito ang divine providence. Anong sinabi sa alagad ni Abraham na inutusan niya na maghanap ng babae para magiging asawa ni Isaac. At doon, sabi ni Abraham, doon ka maghanap sa aking pamilya, kung saan yung aking pamilya, doon sa lupa, sa aking lupain. Uwi ka doon at ipaghanap mo ang aking anak na kaniyang mapangasawa. No? Ngunit, brothers and sisters, noon, it's very hard. So, itong lingkod ni Abraham, yung dumating na siya doon, humingi siya ng palatandaan sa Panginoon. No? Sister Jenita, Lord, ngayon hapon na, palabas na ang mga dalaga, and hingiin ko sa iyo ang palatandaan na sino yung dalaga na kukuha ng tubig sa balon at hihingi ako ng mainom, sino yung dalaga na magbigay sa akin ng tubig, siya ang babae na inihanda mo para sa anak ng aking amo, the son of my master. So, yun mga brothers and sisters, na lumabas ang mga dalaga, na naghingi siya kasi yun ang palatandaan, sign na hiningi niya sa Panginoon. So dapat mayroon tayong sign, no, na ating hingiin sa Panginoon. Lord, kung will mo na magkaasawa ako, ito ang aking hingiin na sign, no? Kaya ako, mga kapatid, hindi ako nakapag-asawa kasi sabi ko sa Panginoon, Lord, hindi ako gusto na maghirap. Kung will mo na magkaasawa ako, kasi I'm a preacher, since I am a pastor for 15 years now, magpi-15 years na ako pastor, sabi ko sa Panginoon, I will ask you one sign, na kung kalooban mo na mag-asawa ako, bigyan mo ako ng milyon. No, hindi ko lang isabi, mga kapatid, ilang milyon, basta mayroon akong hiningi sa Panginoon. No, milyon aking hiningi, no, hindi ko sinasabi ilang milyon, basta hingi ako sa Panginoon. This is the sign. Kung ibigay mo ito, ibig sabihin, no, this is your will. Esther duhat ka dati. Kung hindi mo to ibigay, ibig sabihin, you want me to focus in preaching ministry. Mayroon kang sign. So, i-open mo ang mga blessings. Ngayon, Sister duhat ka dati, kung mayroon akong mayroon akong nagparamdam, no,
Ang aking sign, mga brothers and sisters, bigyan mo ako ng maraming blessings, Lord. No? Imbis magbigay ako ng talk, no? Magbigay ako ng talk na every time magbigay ako ng talk sa mga malayo tulad na punta ka sa Mindanao, magbibigay ng 5,000 stipend, parang magulat ako bakit ang ibinigay tag 500 na lang, no? Pag there is an opportunity, open door to open a relationship, parang hinuhold sa Panginoon ang blessings, no? So paano ka makapunta niya ng hotel, Sugo Hotel? Because when there is an open door for a relationship, the Lord hold the blessing. So you feel the sign na God did not agree. Kasi if God agree, He will make a way. No, hindi pwede mag-asawa ka, then pagkatapos walang-wala ka, wala kang pira. Gawin kang under Bisaya sa asawa mo. So Lord, if it is your will, I'm a preacher, no? Open the blessings, give me enough, kasi nakakaawa naman na preacher ako, and then sigaw-sigawan ako sa aking asawa kasi wala kang pira, Sister Jill, Brother Jojo. Kasi kung husband ka na wala kang pira, sigaw-sigawan ka lang sa asawa mo, Eduardo. Pero kung may pira ka kaagad, love, mayroon kang ibigay, imasasmasad pa ang likod mo, di ba? Love, ang gwapo mo, love. Ang gwapo mo, ganunin ka pag mayroon kang bigay na pira. Pero kung wala kang pira, ang pangit sa mukha mo. Hindi ka nahiya sa mukha mo. So, mga ganun ba? So, dapat mayroon tayong palatandaan. Every time we enter into a kind of relationship or life, we need God's approval. Diba? So, kaya, alam niyo mga kapatid, kung husband ka, tatay ka na wala kang pira, sigaw-sigawan ka lang sa mga anak mo. No? So when God, Sister Duhat Kadati, there is an opportunity and then God hold the blessings, ibig sabihin, He wants you to continue what you are doing. Kasi hindi basta-basta magkapamilya, preacher ka. Okay lang kung hindi ako preacher. No, magnegosyo ako. Then magkadoon ka na sa preacher ka. Di ba? Ang pag wala ka ng bigas, kung nagbigay ka ng preaching doon sa isang area, Sister Duhat Kadati, wala ka ng bigas, nagtitext ng asawa mo, love, wala na kaming pagkain, no? Ang tingin mo sa mukha sa mga tao, pira. Sana, Lord, hipuin mo man itong puso ni Sister Duhat Kadati na bigyan ako ng kahit 2,000 lang, wala nang bigas. So, every time you look at the person, you always think about money because you are being pressured by your children and family. No, di ba? So, you're a preacher. So, nakakawa naman na every time I look at your face, I'm always thinking money. Di ba? So, kaya yun, always is sign. So, in chapter 24 of Genesis, it talks about the divine providence, how the Lord provide a wife to Isaac, no, the son of Abraham. Kasi sabi ni Abraham, sabi ng kaniyang servant, Sir, dalhin ko ang anak mo kasi maghanap kami ng asawa. Sabi ni Abraham, no, maiwan ang aking anak. Uwi ka doon sa bahay na aking mga magulang in my own relatives. Look for a wife for my only son. Sabihan mo doon na ito ang sabihan, ipakilala mo, you introduce anong nakita mo sa aming buhay, and then you look a woman. And then the sign sa servant, Lord, sino yung babae na hihingi ako ng tubig, maiinom sa mga babaeng kumukuha ng tubig sa balon, sino yung magbigay sa akin sa tubig, siya na ang babaeng para sa anak ng aking amo. So yun ang kanyang palatandaan, and it was given by the Lord, the sign was being granted. In Genesis chapter 25 is a record about the death of Abraham. Namatay si Abraham, pero kung basahin mo ang chapter verse 1 to 6, no, na ito ay it's talk about mayroon pang mga ibang nakapag-asawa pa si Abraham. How it happens, no? How it happens kapag may mga iba pa siyang mga anak. And then Abraham died in Genesis chapter 25 verse 7. No. Natandaan natin na namatay si Abraham in the year 175. And then in the book of
in the book of in chapter 25, no? Makita natin ang tinatawag nating in chapter 25, the story of how Abraham died. How the Lord allow Abraham to enjoy his long life because of his love to the Lord. No? Nag-edad siya ng 175. Okay? So dito pagdating natin sa chapter 26, no? It talks about the confirmation of the agreement of the Palestine and Isaac. Mabasa natin dito sa verse chapter 26, Genesis verse 14. Nagpadayon si Isaac pag-uswag hangtod ni adto ni nadato siya pag-ayo. Ikasinahan siya sa mga Filistihanon tungod sa daghan niyang mga karniro ug mga baka. Dagan usab siya mga ulipon. Gitabunan nila ang yuta, gitabunan nila yuta ang mga atabay ang gikalot siyang sulugoon ug siyang amahan nga si Abraham. Unya si Haring Abimelech miingon, pahawa ka dinhi kay mas gamhanan ka pa man kay kanamo. Busa mibiya si Isaac didto sa nagpuyo sa Gerar. Gipakalot niya usab ang atabay nga gikalot kaniadto sa mga sulugoon siyang amahan nga si Abraham apan gitabunan sa mga Filistihanon sa pagkamatay na ni Abraham. O ginganlan ni Isaac ang maong atabay nga mao gihapong ngalan nga gingalan ni Abraham. So makita natin, brothers and sisters, ang tinatawag nating struggle. So in the book of in chapter 20, chapter 21, mayroong covenant si Abraham at saka si King Abimelech, the king of the Palestine. And then in chapter 26, the struggle, no? Kasi mas lalong nagyaman si Isaac. So sabi ni Abimelech na, you move from this place. Kasi mas mayaman ka pa sa amin. So in these verses, in Genesis chapter 21 verse 32 to 34, and Genesis chapter 26 verse 14 and 16, the first time na nagpakita, no, the first time the Bible talks about Palestinian. Okay? So if we will base on the Bible in Genesis chapter 21 verse 32 to 44 and Genesis chapter 26 verse 14 to 16, so nandyan na pala itong mga Palestinian. When Abraham arrived in Canaan, nandyan na itong mga Palestinian. Nagkaroon sila ng covenant, and also Esau confirmed that covenant, but it was Abimelech, King Abimelech, no, as Isaac, to keep distance, no? And then followed by the covenant of Isaac and Abimelech. So unya gikan sa Gerar si Abimelech nakikita kay Isaac, kauban ni Abimelech ang iyang magtatambag nga si Ahusa o ang general sa kasundaluhan nga si Pikol. Og didto mga kaigsuunan sa in these following verses, they made a covenant na to live harmoniously side by side, but in a distance, no, living harmoniously in a distance, the same area, the same land, living harmoniously side by side, together with the Palestinian and Isaac, kasi yumaman na siya. So there is a covenant made by Abraham in Genesis chapter 21, and a covenant of between Palestinian made by Isaac to live harmoniously side by side. Sana, Lord, na ang Palestinian and the Jewish people, they will live harmoniously together as what happened during the time of Abraham and Isaac. Now, in the book of, in chapter 27 and 28, the story about Jacob and Esau. So dito natin makita na dapat ang mag-continue sa family line si Esau. Bakit si Jacob? Pangalawang anak siya. So the culture of the people, no, during the time in the Jewish culture, to continue the family line ang kaniyang panganay. Brother John Bantayo, Sister Alver, Sister Isabel, magandang hapon.
Pero it happens na mayroong pangyayari na hindi maganda. Naghunting si Iso, Sister Rose, hindi siya nakakuha, umuwi siya, nagluto si Jacob ng lugaw, masarap na lugaw. Then sabi ni Iso, pakainin mo ako. Hindi siya binigyan ni Jacob. Then sabi ni Iso, kung pakainin mo ako, mag-exchange. Ang aking pagiging panganay, ikaw na magiging panganay. So bininta ni Iso ang kaniyang pagkapanganay dahil lang sa pagkain. In Genesis chapter 26, last portion. And bakit hindi naisip ni Iso, Brother Rimar, Sister Florinda, na pwede naman siya maghingi doon sa nanay niya, ni Rebecca, o sa kanyang tatay si Isaac. Bakit doon siya nakapokus sa linuto ni Jacob na siningaw-singaw na niya ang humot kaayo, no? Nawala na ang iyahang mind, na morabag na napokus siya sa usa ka butang. Sister Isabel, nga pwede man siya mga pagkaon siyang mama, iyang papa. Anong iyamang yung isakripisyo, pagbaligya ang iyang pagkapanganay, pagbinta ang kanyang pagkapanganay, yung doon siya nakaharap sa pagkain, na pilting lamia. Unsa kay gitimpla ni Jacob, Brother John, nga nawa man siya, na-focus man siya pag-ayo ato. To the point na he sold his firstborn right. Ang right niya pagkapanganay, bininta niya dahil lang sa pagkain. No? Kaya sa ating panahon, mga brothers and sisters, maraming mga tao pa, nakita niyong na-inlove tayo, halos mamatay tayo sa pagka-inlove, hindi na tayo makapag-isip ng ibang bagay. Ang iba nagbigti dahil ang kanilang isip nandoon lang sa tao. Ito ang nangyari kay Iso. Nakapokus siya sa napakasarap na pagkain na marami man siyang means na magawa. And to the point, bininta niya, ini-exchange niya ang kanyang pagka-firstborn. Right? Because of the food. Di ba maraming mga tao, mga estudyante na ipinalit nila ang kanilang future, ang kanilang kinabukasan dahil lang sa sandaling sarap. Di ba mga kapatid? They exchange their future, their bright future, sa sandaling sarap. Nasira ang kanilang future. Ito ang nangyari kay Iso. Dahil patingin-tingin ka palagi sa linuto na sobrang sarap, hindi ka na nakapag-isip ng iba pa na bagay. You have many means. Diba? So, ito ang nangyari. Kaya maraming mga tao nasira ang kanilang buhay, ang kanilang future dahil sa sandaling sarap. Ito ang nangyari kay Iso. Nasira ang kanyang right as a firstborn son just because sa pagkain. So maraming ngayong mga tao na dahil sa inom-inom, barkada, nasira ang relasyon sa kanilang mag-asawa. No? So ito ang makita natin dito. Bakit ginawa? Maraming mga means. Di ba tayo ngayon na may mga edad na, maisip natin yung noon, paiyak-iyak tayo dahil sa ating love na parang mamamatay tayo. Ngayon, nakita natin yung ating crush na senior citizen na, parang tumatawa tayo sa ating sarili. Ano ba to? Yung nag-edad pa tayo ng 20, 30, parang mamatay tayo sa ating feeling. Ngayong tumanda na tayo, para mamatay ka kahit ano na lang ginawa natin, pagbigay-bigay. Hindi na tayo makapag-isip sa pangangailangan, sa pamilya, sa iba pa nating mga concern kasi napokus tayo. Then pag ngayon napalpak ang relationship, magbigti. And that is happening in our times. Luzon, Visayas, and Mindanao. And tinatawag nila unexpected pregnancy.
Yung mga pagbubuntis na hindi ini-expect, it's happening in our times. Because people, pag ma-inlove na, doon na lang ilagay nilang kanilang isip like Esau, nasira ang kanyang firstborn son right because of food, dahil lang sa lugaw na linuto ni Jacob. Here comes, because of Esau's behavior, the Lord allowed circumstances to happen. Sabi ni Isaac, ang tatay nila, chapter 27, na malapit akong mamatay, at si Isaac, hindi magaling ang kaniyang mata, no, brothers and sisters, kaya nagdesisyon si Isaac na ibigay na niya ang kaniyang blessings. So sabi niya, tinawag niya si Iso, magkuha ka, maghunting ka sa kabundukan, at lutuan mo ako sa paborito kong pagkain, at saka I will bless you. Narinig ni Rebecca. So tumakbo, yung umalis na si Iso, sabi ni Rebecca kay Jacob, kunan mo ako ng isang tupa, no? Katayin natin, at lutuin ko si tatay mo ng pinakamasarap niyang pagkain na yung paborito niya, para ikaw ang makatanggap sa blessings. Sabi ni Jacob, baka madiscover ni tatay na hindi ako si Iso, and then baka imbis blessings, curse ang aking matanggap. Sabi niya, hindi, kasi hanap din ng paraan. So medyo mahili balibuon si Iso, ang yung balat sa kambing na kinatay, linagay dito sa kaniyang daliri. Sinuotan ni Rebecca sa damit ni Iso. So kaya after na prepare ang pagkain, dinala kaagad ni Jacob, tay, nandito na ang pagkain mo, para basbasan mo ako, i-bless mo ako. Sabi ni Isaac, ang dali mong nakakuha, nak. Sabi naman ni Jacob na binigay sa Panginoon, because of God's generosity. Sabi ni Isaac, parang busis ni Jacob, hindi kay Esau. Kasi medyo blurred naman ang paningin ni Isaac, kasi matanda na. Half na ba? So sabi niya, come. So hinipo niya, and then he kissed, then nasingaw niya ang amoy sa damit ni Esau. Sabi ni Isaac, si Esau talaga. And he gives his final blessings, na siya ang magiging family line na magiging daanan sa biyaya sa ating Panginoon. Sabi ng Biblia, halos hindi natapos, dumating si Esau. Sabi ni luto kagad si Esau. Pagka naluto niya, punta siya, tay, nandito na ang paborito mong pagkain, kain ka na, para i-bless mo ako. Sabi ni Isaac, mayroon nang pumunta dito. Sabi niya, sino siya? Mayroon pumunta dito, ikaw daw yun, at nakuha na niya ang blessings. He already gets the blessings. So tay, kain ka na, tay, para i-bless mo ako. Sabi ni Isaac, nak, hindi pwede, kasi nabigay ko na sa kanya. I cannot change my word. Tay, di ba sabi ng Biblia sa chapter 27, tay, wala ka na bang ibang word of blessings dyan para sa akin? Sabi niya, anak, I cannot change my word. Ginawa ko na siyang Panginoon sa lahat ng mga lahi. I cannot change this. So umiyak si Esau, at gusto niyang patayin si Jacob. Sa takot naman ni Rebecca at ni Esau sa kanilang ginawa, sa takot ni Isaac at sa ni Rebecca, ang tatay at nanay, pinalayas nila si Jacob. At saka sa chapter 28, lumaya si Jacob papunta sa kaniyang mga relatives sa bayan ng kaniyang mga lula at lolo ni Abraham. Punta siya sa kaniyang relative, doon siya napunta kay Laban. In chapter 28, but before reaching to the place of his relatives ni Isaac at the side of his tatay, Jacob have a dream.
in Genesis chapter 28 verse 18 to 22, yung papunta siya, hindi pa siya nakarating, naabutan siya ng gabi. So nagdesisyon siyang matulog. Wala siyang choice. Siya lang mag-isa. Hindi naman siya makapagtulog, Ate Linda, doon sa sanga ng kahoy. Baka pag matulog siya, mahulog siya, patay siya. Wala namang bahay. So, natulog na lang siya doon sa ilang, sa wilderness, sa bukid, no? Pero ang paniwala sa mga tao na yung tinutulugan niyang area, yun ang city of Jerusalem, kung saan itinayo ang templo ni Solomon. Na ngayon, pinag-awayan hanggang ngayon. So habang nakatulog siya doon, Brother Manolito, Sister Rose, Sister Jumelin, akala niya yun na ang kaniyang katapusan. Kasi pag makatulog ka doon, nandiyan ka sa bundok, maraming kakain sa iyo, mga tiger, mga lion, mayroong mga lion doon mga ahas o ano bang mga wild animals na pwedeng kakatayin ka. But yung iniisip ni Jacob na yun na ang kaniyang katapusan, in Genesis chapter 28, yung nakatulog siya na naginip siya. At imbis, inisip niyang mamatay na siya doon, katapusan niya, no? Uulamin na siya doon, gawin na siyang ulam sa mga wild animals sa area na yon. Instead na yung iniisip niyang mangyayari, nakita niya sa kanyang panaginip na nakabukas ang langit at ang isang hagdan na paakyat sa langit. At nakita niya na ang mga anghel ay dumadaan, no? Paakyat, paakyat, pabalik sa hagdan na 'yon. At habang tinititigan niya, mga kapatid, Brother Manolito, ang hagdan na 'yon na umabot doon sa langit, doon niya nakita na doon nakaupo ang Panginoon sa langit. At doon narinig niya ang Panginoon na nakiusap sa kanya, no? Jacob, huwag kang matakot, sasamahan ko ikaw. Walang masamang mangyayari sa iyo. So ang kanyang iniisip na katapusan na niya kasi siya lang mag-isa, mga kapatid, ang Diyos pala ay sinasamahan siya, binantayan siya. At sabi niya, I am the God of your father Abraham and Isaac. I will promise you na if you walk in my ways, I will give you this land. No, I will multiply your descendant in the face of the earth. Sabi niya. And makauwi ka sa bahay ng tatay mo with good health and all the blessings. I will be with you, sabi ng Panginoon. So, bigla siyang nakagising. Sabi ng Genesis chapter 28, bigla siyang nakagising. Yung nakagising niya, sobrang tuwa niya. Kaya nangako siya sa Panginoon, Lord, salamat. No, ibig sabihin kung putting it in our own words, salamat Lord, abi ko, sana alam ko, katapusan ko na to, pero instead of thinking bad, I saw a dream and giving me the assurance na you are with me. So, sabi niya, Lord, kung bigyan mo ako ng damit, makakain ako sa kung saan man ako na lugar makapunta, then makabigyan mo ako ng damit, at bigyan mo ako ng mga sa aking pangangailangan, and then Lord, makauwi ako sa bahay ng aking mga magulang na maganda ang aking buhay, walang nangyayari sa akin na masama. Panginoon, ipangako ko sa inyo, sabi ni Jacob, ipangako ko sa inyo na ibigay ko ang ikapo sa lahat ng mga biyaya na ibigay mo sa akin. So doon nagmula na parang yung ibigay ko ang ikapo, ibig sabihin, it was a promise of God. It is an act of gratitude to God kay Jacob. Diba, Ate Linda, kung ikaw ang nasa ganon na lumayas ka, iniwanan mo na ang wala ka ng tatay at nanay, murag kuan ka na lang ka ng unsa kanina, nanimpad ka, o niya nakatulog pag ka sa usa ka dako kaayong bukid, ikaw rang usa, abi nimo mamatay na ka, unya karon na nakita nimo ang Ginoo pinaagi sa damgo nga nag-assure nimo nga i-bless kita. So Jacob promised that when I can return to my father with good health and all the blessings, I will promise to you that I will give 10
of everything that you will give into me. No? Ihatag na ko ang ikapo sa tanang butang nga imong ihatag sa ako. That was a promise of Jacob. And this giving of tithes was also performed by Abraham in Genesis chapter 14 verse 19 to 20. Human si Abraham nakadaog sa gubat batok sa mga kaaway, gisugat siya sa pari nga si Melchizedek o gipanalanginan. Og mingon si Melchizedek, panalanginan ka Abraham sa Dios nga nagbuhat sa langit ug sa yuta. Og gihatagan siya ni Melchizedek sa tinapay ug bino. It prefigured the bread and wine of the Eucharist. Nga ang pari nga mihatag ngadto kang Abraham sa tinapay ug bino gikan sa kadaugan, kini nagalarawan sa umaabot nga tinuod nga tinapay ug dugo. Tinuod nga tinapay ug bino nga mao ang lawas ug dugo sa atong Ginoo Kristo. So Abraham gave all the 10% of everything that he acquired in Genesis chapter 14 verse 19 to 20. And this action of Abraham was also confirmed, was also promised by Jacob, his grandson. In Genesis chapter 28, Lord, if you bless me with all the blessings, I will promise to you that I will give 10% of everything that you will give into me. So giving of tithes is not a command during these times, but it was an act of gratitude of all the blessings and kindness that God has given to us. It is not a command. We are not forced. We discovered last night our discussion about the offering of Isaac to Abraham. Yung sa Genesis chapter 22, sabi ng Panginoon kay Abraham, sabi ni Abraham, Lord, aniya ako, Abraham, kuha ang imong anak nga si Isaac, ang anak nga pinakamahal kaayo alang kanimo, dadangad to sa bukid sa Moriah, og ihalad siya, ingon nga usa nga kahalad sa sinunog nga ni kanako. Abraham did not complain. Nga unta si Abraham, adunay daghang mga rason nga mo-complain siya sa Ginoo. With all his obedience, no? Ate Linda, tinatawag itong blind obedience of Abraham, without complaining, without questioning the command of God to offer his son Isaac as a holocaust offering in the Mount Moriah. Abraham did not complain, but obey the word of the Lord. Dinala niya ang kanyang anak. Inoper niya doon sa bundok. Si Isaac pa ang nagdala sa mga panggatong doon sa bundok. Nagtanong pa si Isaac, Tay, saan na? Nandito na lahat. Ang panggatong, nandito na lahat. Kutsilyo, ang apoy, nandito na. Magtanong na ako, Tay, saan ang karniro, ang tupa na ialay natin sa Panginoon? Sabi ni Abraham, anak, si Lord na ang magbigay. Siya talaga. Pwede ba ito magpunta tayo sa bundok na yan? Sabi mo, mag-alay tayo doon? Hindi sinabi ni Abraham na ialay niya si Isaac. Kasi kung sinabi niya na, ay ikaw man ang katayin ko doon, takbo yun si Isaac. Ako ang katayin mo, bahala ka na. Iwan ko kayo dito. Di matanda na si Abraham. Hindi niya mahabol si Isaac. But the story is so beautiful. Tumulong pa si Isaac sa kanya sa dambana, yung na-arrange na lahat, hinawakan kaagad ni Abraham si Isaac, tinali niya ang kaniyang anak para ialay niya sa ating Panginoong Diyos. Yung doon na si Isaac, ready na pag-alay, tinawag siya sa Panginoon, Abraham, wag mong galawin ang bata. Alam ko na hindi mo tanggihan, no? Hindi mo tanggihan kahit anong bagay na hihingiin ko sa iyo. Because of what you have done, dahil sa ginawa mo sa akin, I will confirm my promise to you that will be the father of all the nation, of many multitudes of nation, and through your descendant, all the nation of the earth will be blessed. So, yun ang sabi sa Panginoon. Ngayon, imagine ka, hindi lang sa kay Abraham, kahit pa
kahit pa anak ibigay niya sa Panginoon. Ngayon, 10%, brothers and sisters, hindi natin kaya. Makita natin, ang tinatawag nating giving of 10% during this time is an act of gratitude. Gratitude sa Panginoon of all the blessing that God has given to us. Ngano dili man ta mahadlok? Ngano ang mga Pilipino di man mahadlok pagpalit og sigarilyo? Pila ang budget nato sa sigarilyo kaysa atong gialay sa Panginoon? How much we budget for our vices? Inom og mga tanduay, mga mumpo, mga tanang mga bino. How much we spend para lang masira ang ating lungs? How much we spend in gambling? But the Lord is giving to us the excellent example, Abraham and Jacob, of how they give to the Lord, give back to the Lord all the blessings that they receive. It is the excellent example. Then, brothers and sisters, dahil alam niyo, nangako si Jacob, di ba? Pagdating niya doon sa area, nangyari na tinatawag love life ni Jacob. So, ang kaniyang amo, mayroong 2 anak na babae. So, sabi ni Jacob na, nakagusto ako kay Rachel, ang anak mong babae. Sabi ni ng amo, sige, wala ka mang ano ka man ito, alipin ka man, trabahante ka man. So, paano ka mag-asawa? So, napag-usapan nila na wala man talaga akong pira, nagtrabaho man lang ako dito. 7 years akong magtrabaho para kay Raquel. Imagine ka, Sir Jumilen, Brother Alex, nagtrabaho si Jacob in chapter 30, no? Of Genesis, chapter 39 of Genesis. Nagtrabaho si Jacob sa chapter 39 at 29 of Genesis. Nagtrabaho siya 7 years para maging asawa niya si Raquel. Yun ang totoong pag-ibig is sacrifice. No? Brother Jaidel, you are now preparing for Palawan kasi my sister is now in Manila. Galing sila sa Baguio kahapon, nagbigay ng talk. He's now in Quiapo. And then I think 5 p.m. is his flight to Palawan. And then his son, Jaidel Duhinia, will also fly from Cebu to Palawan. Magkita sila doon kasi may talk sila sa Rizal, Palawan. Okay? Ako naman, I have a flight tomorrow from Manila to Palawan to Puerto kasi may talk ako sa Brooks Point sa Sunday. No? And then after Sunday, pagka Monday, may talk ako sa Puerto Princesa. Mayroon akong recollection. Monday, November 27. November 28, I will fly to Cebu. No? So that is our schedule. Balik tayo sa topic. So dito, natapos na ang 7 years. So excited na si Jacob. Maasawa niya si Raquel. So nag-ano sila, kasal, brothers and sisters, Brother Rel, 7 years of service. So after the kasal, honeymoon na. Then noon wala pa mang kuryente, wala pa mang electricity. Yun pa mang mga gas pin. So kung naga ni gas pin, hindi mo maklaro yung mukha sa tao kung ano bang mukha niya, lalo na paggabi. So pagkagabi, no, balutin mo yung babae noon ng puting puting cortina, puting kumot, balutin. So while ang groom mag-entertain sa mga bisita pagka midnight, papasok na doon ang groom. Of course, na-consume na ang marriage. Paggising niya pagka-morning, mga brothers and sisters, wala naman doon hindi pala si Raquel, si Leah pala. So, nagalit si Jacob, pinuntahan niya si Laban. Oh, sir, di ba I served for 7 years para maasawa ko si Rachel? Bakit ang binigay mo si Leah? Sabi naman, Brother Henry, sa tatay sa babae na, kasi ang kultura namin, hindi pwede mauna ang bunso kaysa panganay. So anong gawin ko, sir? Anong gawin? Kung interesado ka talaga kay Rachel, you serve another 7 years. So nag-serve naman siya ng another 7 years para maasawa niya si Rachel.
kawawa naman si Jacob, 14 years. Ngayon mga kapatid, wala na yung 7 years. Oy, tiks ka lang. Kita tayo dyan. Wala na. Sira na ang bundok ng Mount Mayon, no? Guba ang bundok sa Mount Mayon. Isang tiks lang. Pero sa una, mga igsoon, naagyod makita nato ang sacrifice. So, yung nagkaanak na si Jacob, nandyan na lahat. 20 years, nandyan na lahat. So, ang nangyari, brothers and sisters, punta na siya sa kaniyang father-in-law. Tay, yung mga apo mo binata na. Chapter 30, no? Ang mga apo mo tay binata na. Ang anak ni Leah, 6. Sa katulong ni Leah, 2. Sa katulong ni Raquel, 2. 10. Si Raquel nag-anak ng 2, 12. Di mayroon pang anak si Leah na babae, si Dina, 13. So malaki naman ang mga bata. Ano ba ang aking share? Ang aking pamana? So, ito ang iyang ugangan, hangol ni siya. Daw ba? Kasabot mo kung sa'y hangol? Hangol, dalo. So, of course, si Jacob, siya nga, I serve you sa mahabang panahon, ang mga baka mo, tupa at kambing, yung nakarating ako dito, nagtrabaho ako sa iyo, kunti lang sila, pero yung inalagaan ko todo, ang dami na. No? Libo-libo na ang mga alaga mo. So hindi naman ako manghingi sa iyo ng sobra kalaki, pero as your son-in-law, anong ibibigay mo sa akin? Alam mo anong sabi ni Laban? Sa lahat kong mga alaga, baka, kambing at tupa, ang ibigay ko sa iyo, yun lang puntik-puntik ang balahibo. Sa Bisaya ba, kabang-kabang ba? Kanarang kabang. So, ingon si mao ba? Okay, agreement na. Pero anong sinasabi sa Biblia? No? Sa panahon nga nagkasabot na sila, no? Ang gihimo ni Laban, mitubag si Laban, maayo uyon ako. Genesis 30:14. Apa ni anang adlaw gipangkuha ni Laban ang tanang mga may kabang, kanding, baka, kabayo, karniro. Kunya gipangkuha niya itong may mga kabang, ingnan niya si Jacob, kung naay ianak nga kabang, munay imo. So grabe talaga kasigurista si Laban, ang kaniyang father-in-law. When Jacob present to his father-in-law about the situation, I am serving you for 14 years of your 2 daughters. Now, I am already running to more than 20 years with you. Nagbinata na yung mga apo mo. What is my future? Gusto na ako ng kasiguraduhan ba? Assurance. Sigurista, hangol. Sabi ni Laban, ang aking sweldo sa iyo. So ang gusto sana ni Jacob, kung tayo man, no, Sister Asuncion, Sir Jumilen, ang gusto nating marinig, maramot, ang gusto nating marinig na, magbigay ba si ang kaniyang father-in-law ng luti? No, kung nagmay-ari siya doon ng 100 hectare, na marinig ni Jacob na, okay, I will give you 5 hectare para dyan ka sa lahat ng mga kayamanan na sa kaniyang father-in-law, sa mga lupa na sobra kalaking lupa, no? Dahil sa kaniyang karamutan, maramot, no? Ang kaniyang suhol, yung mga may puntik-puntik, sa Bisaya pa kabang-kabang, yun lang ang sayo. Baka,
kambing at tupa. At when they agreed the agreement, mga kapatid, kinuha kaagad niya itong may mga puntik-puntik, hindi ito kasali. Ang ibig kong sabihin, yung mga ipanganganak na mga puntik-puntik, yun ang magiging sayo. Hindi na lang umimik si Jacob. Grabe ka maramot. Na sana mga ano man yun niya, mga grandchildren man yun niya. Bakit nagganon siya? So, Jacob has no assurance of his future in the hands of his father-in-law dahil sa kamaramot, no, tihik. No? So, ngayon, brothers and sisters, kinuha sa kanyang father-in-law ang may mga puntik-puntik. Sabi niya, akala niya, pag sabi ng father-in-law na, may mga puntik-puntik sa iyo, and then ang hindi puntik-puntik sa akin, no, ang mga kabang sa iyo, ang mga hindi kabang sa akin, yun na talaga pagkatapos na sealed ang agreement, ang istorya niya, yung puntik-puntik na ipapanganak pa. Pero itong puntik na hindi to pwede, dalhin ko to. Kasi ngayon pa nag-umpisa ang agreement hindi na lang umimik si Jacob. Sige na lang tayo, dali mo na lang yung mga puntik-puntik. Hintayin ko na lang na mag-anak, may ianak na mga puntik-puntik. And we can see here about the divine providence, brothers and sisters. Before I end, we will now discover the divine providence in chapter 30. So ngayon, pag sabi ng kanyang father-in-law, lahat na puntik-puntik, may kabang, yon ang sayo, ang hindi puntik-puntik sa akin, ang ginawa, when it is agreed together, kinuha sa kanyang father-in-law ang may mga kabang puntik-puntik, kasi ang sabi niya, what he mean to what is being agreed, yung puntik-puntik o kabang-kabang na ipapanganak pa. Hindi na lang umimik si Jacob, okay na lang siya. So grabe ang, ano yon? Grabe ang ano yun sa Tagalog, yung panglupig sa Bisaya, no? Panglupig, ano yun mga kapatid sa mga Bisaya, Tagalog, nakalimutan ko lang ang right term Grabe ang ginawa sa kanyang father-in-law. So what the Lord inspired Jacob na habang nagmuni-muni si Jacob, habang umiinom ang mga baka, kambing, karniro, binigyan siya ng inspirasyon na putulin niya yung mga branch of trees na may puntik-puntik ang Sister Asuncion, ang balat, ihaboy doon sa mga tubig na kung saan uminom ang mga alaga. Ang nangyari mga kapatid, no? Panlalamang, Brother Henry, tama, no? Inaapi, pang-aapi, grabe pang-aapi. So yung na-agree nila na ang may puntik-puntik kay Jacob, ang hindi puntik-puntik sa kanya, pagkatapos sa agreement, kinuha kaagad sa kanyang father-in-law ang lahat ng mga puntik-puntik kasi ang ibig niya sabihin, ang puntik-puntik na ipapanganak pa. Grabe ang pang-aapi, no? Pero what the Lord did, before I end, na alam niyo, Sister Loida, anong ginawa sa Panginoon? Na habang nag-inom yung mga nag-inom yung mga alaga, he was inspired na magputol sa mga branch of the trees ilagay sa water. Kasi mag-cause ito sa mga alaga na magpuntik-puntik ang kanilang balat. No, magkabang-kabang ba? Magpuntik-puntik. So alam niyo mga kapatid, 1 year, ang lahat ng mga alaga sa kanyang father-in-law, nagiging puntik-puntik na lahat. Dumami yung puntik-puntik. Yung mga walang puntik-puntik, pure itim, pure puti, kunti na lang naiwan. At saka ang ginawa niya, yung nandyan na ang puntik-puntik, ginawa niya pag mag-inom yung mga malakas, mga bata, doon niya lagyan sa sanga sa branch of the trees para magpuntik-puntik ang kanilang balat. And what kind of inspiration is this? When God inspire a heart, it is God's justice, no? Batik-batik pala sa Tagalog. Batik-batik, no? Yung batik-batik, yon ang sayo, ang pure puti, pure itim sa akin. But by the inspiration, no? In his contemplation, Brother Henry, he was inspired na magputol ng mga branch of the almond trees para ilagay doon sa tubig at mag-cause ito ng batik-batik sa mga balat ng mga alaga. So kaya after 1 year,
brothers and sisters, is nagiging may batik-batik na, may puntik-puntik na ang mga balat. So pagbalik ni Laban, mga brothers and sisters, it is a God's justice. No? When God's inspired, God wants us justice. Kung inspired tayo sa Panginoon, what is the right thing to do? Because gusto na sa Panginoon na tayo magkaroon ng hustisya. So that inspiration given by God to Jacob, na magputol siya ng mga branch of the trees para ang mga libo-kalibong mga alaga magkabatik-batik, it was God's divine inspiration. Sino bang may kapangyarihang mag-inspire sa isip ni Jacob at sa kanyang puso? Ang tao ba pareho sa atin? Hindi. Ang Diyos lang ang makagawa sa mga bagay na yon. Kaya umuwi si Jacob sa kaniyang tatay at nanay, mayaman, dala-dala ang mga maraming mga baka, mga kambing, at mga tupa. Kasi nagpuntik-puntik na lahat. Of course, ang kaniyang father-in-law, muntik yung ma-high blood, pagtingin niya na bakit ito nagkapuntik-puntik, nagkabatik-batik na ang mga balat sa kaniyang mga alaga, wala siyang choice. No? Sabi ni Jacob, panindigan mo ang sinasabi mo, basta batik-batik sa akin, ang hindi batik-batik sa iyo. So, umuwi si Jacob so rich. Dala-dala niya ang thousands of oxen, sheep, kambing, no, pauwi sa kaniyang tatay because it was the Lord who gives him justice of what he has done to his father-in-law. Kaya sa tanghaling ito mga kapatid, huwag tayong matatakot. Kahit nga inaapi tayo kanino man, mga brothers and sisters, tulad sa ginawa sa father-in-law ni Jacob, kahit na inaapi tayo, mayroong Diyos na nakatingin sa atin. Kahit na sinisiraan tayo mga kapatid, sa kahit kaninong tao, basta ang ating puso ay palaging nagpakumbaba sa Diyos, nandyan ang Diyos ni Jacob. Kung ginawa ito sa Diyos kay Jacob, na binigyan siya ng inspiration para mapasakan niya ang hustisya sa kanyang pagsakripisyo, paglilingkod sa kanyang father-in-law, na ang kanyang father-in-law hindi man lang naawa na kahit magbigay na lang ng 5 hektar o 1 hektar para makapagtayo siya ng bahay. Ano bang klaseng pamana ang ibigay mo na ang kaniyang mga apo sobrang dami, mga brothers and sisters, apo man rin yun niya, ang anak ni Leah at ni Raquel. Ngunit in spite sa kanya, sana dapat siyang matuwa na hindi pigilan na niya si Jacob na uuwi pa sa bahay ng kaniyang mga magulang. Bakit uuwi pa? I will give you a share of the land. No, it was a property problem, brothers and sisters. Kaya property problem na umuwi si Jacob sa kaniyang tatay at nanay kasi hindi niya nakuha ang hustisya sa kaniyang sariling father-in-law, na sana dapat si Laban magbigay ng mga kabutihan kasi mga apo niya yun. At saka si Jacob, 20 years naglilingkod sa kanya. Hindi niya nabigyang halaga kasi ang nandyan sa kanyang isip at puso ang kasakiman. Imbis bigyan niya ng hustisya, proper sharing si Jacob. Maganda ba yun na ang ibigay sa iyo ang mga may batik-batik? Kahit nga magsabi na bigyan kita ng kahit na 500 square meter, hindi naman lang malalabas sa bibig. 1,000 square meter sa laki-laki ng kanyang propiedad. Sa lugar na yun, kung tingnan natin ang background, sila ang mga namana sa mga kalupaan dyan, mga lupa sa mga area na yan. You cannot tell to your son-in-law, takot ka na may makuha kahit isang katiting at kaya mong lalayo ang iyong mga anak na babae at mga apo para lang mapasayo ang kayamanan. No? I am willing that my 2 daughters, Rachel and Leah, will go away with their children. I'm not concerned of them. What matters in me is ang kayamanan. May mga taong ganun, mga kapatid. Hanggat sa ating panahon ngayon, bahala na
Kung saan kayo lilipad, wala akong pakialam. Ang importante, mapa sa akin ang mga kayamanang ito. I don't mind, I don't care where you go. What is important is the wealth mapa sa akin. Hanggang ngayon, ang espiritu ni Laban na isang sakim na kahit na son-in-law, hindi man lang makapagbigay yung tao na naglilingkod sa kanya for 20 years. Imagine ka, batik-batik lang ibigay mo sa tao na nagmamahal sa'yo, naglilingkod sa'yo for 20 years. Then, anak mo pa, na asawa pa sa yung anak, mayroon pang maraming mga apo. Grabe ang kasakiman ni Laban. Grabe ang kanyang pang-aapi. Pero yung inspiration binigay sa Diyos kay Jacob na magputol ka ng mga branch of the trees at habang umiinom ang mga alaga sa yung father-in-law na thousands, kasi sabi niya, yung mga may batik-batik ang sayo, ilagay mo doon ang mga branch para magbatik-batik rin ang kanilang balat. At ang injustice pa na ginawa ni Laban, yung na-agree na nila ang agreement na ang mga batik-batik, ang may puntik-puntik, ang masakanya kay Jacob. At that time, kinuha ka gani ang lahat na may batik-batik. Very injustice kasi para sa kanya yung ipapanganak ang sayo. But God inspired Jacob para ang kanyang sakripisyo for 20 years, talagang mabigay sa kanya ang tamang reward, ang tamang ganti dahil sa kanyang sakripisyo na kaniyang ginawa sa kanyang father-in-law. Kaya brothers and sisters, sa aking pagtapos, kahit na maraming naninira sa atin, maraming nang aapi sa atin, mga kasama man natin sa trabaho, mga kasama man natin sa ating pamilya, mga mahal sa buhay, huwag tayong matakot. Tulad sa nangyari sa Mlang na pinatay niya ang kaniyang kasama sa trabaho kasi palaging nang-aapi sa kanya, taga-Sibugay siya at ang kanyang pinatay taga-Bislig, dahil hindi niya nakontrol ang kaniyang temper na sa kanilang mga customer, siraan siya para ang mga customer mapunta sa kanya. Hindi na niya na-control he attempt to murder his colleagues. Buti na lang hindi na mamatay. Brothers and sisters, ganito. Alam niyo, kung tayo ay maging tulad kay Jacob na palaging nagpakumbaba, palaging nakiusap sa Diyos sa mga panalangin, palaging doon sa Diyos nakipag-usap sa lahat na panahon, araw-araw, tungkol sa kanyang kalagayan. Alam niyo mga kapatid, ang blessings na binigay sa Diyos kay Jacob, walang katwiran na hindi niya kayang ibibigay sa atin. The God of Jacob is also the God whom we serve, Brother Harry. Ang Diyos na pinaglingkuran ni Jacob, siya rin ang Diyos na ating pinaglingkuran ngayon. At alam natin na ang blessings na binigay sa Diyos kay Jacob, kaya rin na ibinigay sa Diyos sa atin. Kung sundin natin ang virtue ni Jacob, isang buhay na may pagpakumbaba, isang buhay na palaging nananalig sa ating Panginoon Kristo. Brother Harry, Sister Asuncion, aking kumpari, Pari Andres Buntilaw sa Lapu-Lapu City, God bless you, pare. Pangumusta ko kay Sister Virgie sa atin ngayon as we end. Let us always remember that God, the God of Jacob, is watching us. Kahit na sa ating mga problema, sa ating mga suliranin, ating alalahanin na ang Diyos ni Jacob ay nakatingin sa atin. At tayo'y naniniwala na ang mga kabutihan na nabigay sa Diyos kay Jacob, kaya rin niyang ibigay sa atin. Kasi ang Diyos na pinaglingkuran ni Jacob, siya rin ang Diyos na pinaglingkuran at minamahal natin. In the name of the Father, of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Salamat, Lord, sa buhay ni Jacob, kahit na sa kanyang pagkakamali between Esau and him. But makita namin ang kanyang pagpakumbaba. We know that in this world, no one is perfect. Jacob, whom you chose to continue the family line in order to fulfill God's promises for redemption, is not perfect. Hindi siya perfecto, may pagkakamali siya. Si Jacob, mayroon rin siyang love life experience. Mga masakit na pangyayari sa kaniyang buhay. At kami naman,
Marami kaming mga masakit na pangyayari sa aming buhay in relationship. Pero nandito, Panginoon, nakatayo pa rin dahil sa iyong pagmamahal at pag-ibig. Kaya, salamat sa pagpagaling mo sa mga sugat sa aming puso, tulad kay Jacob, na sa kaniyang mga kalungkutan, sa mga pang-aapi sa kanya, hindi niya ginamitan sa kaniyang lakas. Na tulad ngayon, ang mga taong mga api pinapatay nila, ngunit si Jacob hindi niya ginawa. Inapi siya, ngunit nagpatuloy siyang nagpakumbaba. Kaya Panginoon, binasbasan mo siya sa mga blessings na galing sa inyo. He is a very humble man in spite of his unfaithfulness. In spite of his weaknesses, Jacob remained humble and remained putting his trust in you. Lord, gawin mo kaming tulad kay Jacob sa pagka-maawain at sa pagpakukumbaba. Ilagay mo po sa aming puso, Panginoon, ang isang espiritu na tulad sa espiritong nanahanan sa puso ni Jacob. Isang puso na may pagpakukumbaba. Bless all my viewers, loving Father, na sa mga oras na ito, Panginoon, ibigay mo sa kanila ang mga biyayang ibinigay mo kay Jacob in the mighty name of Jesus and by the power of the Holy Spirit. I ask this through Christ our Lord. Amen. In the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit. And maraming salamat, mga kapatid. God bless you. Inyong kapatid, Brother Noe Dora.